Good morning. Eto na at January 31 na ngayon. Yes, tomorrow is February na. Grabe, ang bilis ng panahon. And I made it to this is school year. My God. And there it goes. Grabe. Sabi ko sa inyo, anong tawag dito? Nakaka-overwhelm ang mag-aral. Okay? Kasi pagdating mo ng bahay, syempre, kagawa ka pa ng homework, or assignment, tapos magte-test ka pa. Grabe. Syempre kada yan, lecture, may test, may assignment. Assignment muna tapos test. Grabe. Tapos yun na nga, sa pasok sa school, nakaka-overwhelm siya. Grabe. Na-overwhelm ako lalo na sa math. Grabe. Yun. Ito na nga yung pangamba ko, hindi pa rin natatapos. Pero sabi ko, bahala na. Kung talagang para sa akin, para sa akin. Kung hindi, ay hindi, diba? Hindi ko na stressin yung sarili ko. Pero mahirap iwasan na hindi ka ma-stress. Kasi mai-stress at mai-stress ka talaga. Yes, pero ganun talaga. Eto, naghahanap-hanap pa rin. Nag-ano pa rin ako. Bahala na. Matagal-tagal pa naman ang paghahanap, hindi ko pa nga sigurado. Alam nyo, sa totoo lang, wala pa rin akong sa sarili ko, believe sa sarili ko kung makakapasa ako dito or hindi. But, I'm surprised na nakakapasa naman ako every month sa kada mga mga assignment at test. Pero, alam mo yun, pag nagdating na yung final na yan, doon ako natatakot. Grabe. Wala pa man, kinatatakutan ko na. Grabe. Anyways, ngayon ay natapos na rin ang inventory namin kagabi. Medyo nanibago ako kasi nga every year, 'di ba, ang inventory. So medyo nalimutan ko uli na gamitin yung Telzone, pero naibalik uli. So sa una pala ay i-scan muna nung pinakang ticket, tapos kasunod yung barcode, tapos kasunod is bibilangin mo na yung mga quantity. Yun. And then nag-inventory din ako sa ibang department. Kasi ganun yung trabaho namin eh. Hindi ka lang mag-inventory dun sa area mo or sa department mo. Pupunta ka ng ibang department. So, pumunta ako ng ibang department kahapon. And, can you believe, sa tagal kong nagtrabaho din sa tindahan ng mga damit noon, when I was in my 20s, yes, nagtrabaho ako noon. Yun ang unang-una ko naging trabaho sa Pilipinas. Ako ay isang promodizer, yes, ng mga damit, yes. Or sales lady ng mga damit, kumbaga. Hahawak ko yung mga damit. Pero never kong bigyan ng atensyon yung depende siguro sa damit. Yung mga SKU nila, yung mga barcode nila, hindi ko alam na iba-iba pala ang barcode ng mga yan. So kahapon, doon ako na mali. Dahil buti na lamang at ay tiningnan kong maigi isa-isa yung mga barcode. Dahil kung hindi patay ang inventory, dahil ma-over kasi sila. Dahil ang ginawa ko, akala ko nga pare-pareho sila, 'di ba? Pare-pareho talaga ng design, ng style, 'di ba? Talaga as in identical yung damit. Same size din yung iba, okay? Akala ko iisa sila ng barcode. So ang ginawa ko, yung isang rack talaga in-scan kong total quantity, yung isang rack na yun, isang quantity lang kasi pare-pareho silang mga damit nga, di ba? Tapos, bigla akong na-curious, sabi ko, titingnan ko yung SKU nila at baka mamaya hindi pala pare-pareho. Ayun na nga, nalaman ko, iba-iba pala yung kanyang SKU or yung barcode niya. Grabe. Sabi ko, ay, patay. Shit. Paano kaya ito didili? Sabi ko ganyan. Sabi ko, shit, masisira ang inventory nito dahil nilagay ko yung buong quantity. Sabi ko, shit, mali. Ang ginawa ko, sabi ko, ulitin natin. Buti na lamang at, yun nga, binasa ko yung kung anong dapat gawin. Meron namang instruction kung paano. Ang ginawa ko, dinilit ko yung ticket. Tapos, inulit ko uli. Restart ulit ako sa una. Tapos yun nga, nalaman ko na iba-iba talaga yung barcode niya. Grabe. Kaya sabi ko, oh my God, ay, salamat na ayos ko din. Dahil kung nagkataon patay ang inventory nila. Kasi sinira ko yung inventory. Dahil nga, dilagyan ko na lang ng isang, anong tawag dito, ng buong quantity yun, ng hindi sinisigurado na yung palang barcode niya ay iba-iba. Diyos ko Lord. At tapos sabi ko, tagal ko nagtrabaho sa mga damit noon, 2 years. Tapos hindi ko alam na iba-iba pala yung barcode niya. Well, actually, nung nasa Pinas ako,
Isa lang talaga yung barcode nila. Pero somehow dito, iba. Ewan ko, hindi ko alam. Depende siguro sa gumagawa noon ng damit. Kung bakit iba-iba yung barcode niya. Anyways, ito na nga. Pagdating doon sa mga pantalon, mga short, mga t-shirt, ganun din. Sabi ko, ayoko nang ilagay na isang quantity lamang ito. Or total quantity nito ay pare-pareho. Dahil baka mamaya iba na naman. Yun na nga, nalaman ko na iba-iba nga ang kanyang barcode. And yes, may natutunan ako for inventory yesterday na. Ito yung second year of inventory ko. Yes, ang inventory namin dito is every year. Grabe. So, pag lumipat ako ng ibang trabaho, at least every 2 years na lang yung inventory. So, hindi siya ganun ka-stress. At hindi siya malakihan sigurong inventory. Hindi kagaya dito na malaki yung ini-inventory namin. Kasi nga, malaking ano siya dalawa kasing magkaibang store sila. So, isang malaking store yung pinakang main. Tapos, yung itong aming department, maliit lang. So, hindi ganun kahirap. Yun. Ay, grabe. And, so far, 8:40 na pala. Okay naman ang masasabi ko ay okay naman sa ngayon ang aking pag-aaral. Pero sabi ko nga is paminsan-minsan is inaatake ako ng aking overwhelming situation. Yes, yung overwhelming ko kasi nandiyan yung mga pag-aalala ko. Hindi talaga mawala yung pag-aalala ko, be. Yung mga pag-aalala ko na ang dami kong what if, ang dami kong mga tanong. Paulit-ulit ko itong sinasabi sa sarili ko kaya paulit-ulit din akong inaatake ng anxiety ko. And then kahapon yun nga, hindi ko na natiis. Lalo na kapag malapit na yung period ko. Girl, sabi ko sa inyo mga babae, hindi lang ako nag-iisa. I'm sure na kayo din dumaranas ng ganito. Kapag malapit na yung period nyo is nandun yung rising thoughts nyo. Nandun yung iyong lahat ng mga worries nyo sa buhay ay gusto kayong atakihin. Ganon. Gusto kayong ewan ko, ganon kasi yung katawan natin eh. Tayo mga babae, ganyan tayo. Lalo na pag parating yung ating period, kung ano mga iniisip natin ng pag-aalala na hindi naman dapat alalahanin. Yun. Ganun ako pag dumarating yung malapit nang dumating yung period ko. Ang haba ng PMS ko. TMI, I know, para lang sa inyong sa mga gusto makaalam, sa mga girls lang ito, ano. Kung mga boys, hindi nyo ito maiintindihan. Pero yun nga, pag malapit na yung period ko, or alam kong period na ako the next day, grabe. May time pa no, umiiyak ako ng akala ko yung, alam mo yung hindi naman kalakihang problema, pero iniiyakan ko. Yun, ganun ka-emotional ako kapag malapit na yung period ko. Kahapon, nag-iiyak ako dahil lang sa simpleng, parang pagod, antok, and then stress nga sa pag-aaral, yun. Paggawa ng mga homework, ng mga test. So, nag-iiyak ako habang nagda-drive. But I feel better though. Yun, nawala din yung ano ko. So, sabi ko, magbe-period na ako nito. And then, yun na nga, pag uwi ko, may period nga ako. Sabi ko, shit. Kaya, time to take my anxiety medicine na rin para makatulong. So, nag-take ako ng anxiety medicine kagabi. And ngayon, I feel better. I feel na uli. Yung parang normal na tao na uli. Yes. Na hindi namang problema sa buhay. But, yes, ako yung tipo ng tao na lahat na lang pinroblema ko sa buhay kahit 20 years later, 20 years in the future, pinoproblema ko din yan. Yun, ganun akong tao. Kasi, sa totoo lang, kasi nga, responsable mahirap maging responsableng tao. Pag responsable kang tao, marami kang, anong tawag doon, dala-dala sa balikat mo. So, yun ang dala-dala ko sa buhay ko. But I mean, in a good way naman. Hindi naman yung sasabihin na in a bad way. Ginagamit ko yun as the good way. Yun, guide ko sa buhay ko. And kahit naman, yun nga, masyado ko siyang iniisip. At least malaki naman ang naitulong nun sa buhay ko. To guide me, to motivate me, to mold me. At marami pang iba sa buhay ko. Yes. At ngayon ipapasok na tayo dahil 8:70 na, maglalakad pa tayo. Alright, hanggang sa muli. Hindi ako makapag-upload ngayon weekly kasi nga ang dami kong umiisip sa buhay. Actually, may time naman ako para mag-upload pero gusto kong anong tawag dito? Gusto kong lasapin yung pag-upload ko. Gusto kong yung hindi ako mag-aalala sa test, sa mga assignment, bago ko siya i-upload. Gusto ko kung nakafocus ako sa pag-i-edit, sa edit lang, hindi sa assignment, ganun. Alright, saka ako na ito i-upload siguro baka next year na. Okay, bye!